Hiya mga ka-sexy! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, eto na nga, may final exam na kami dito sa aming training ng caregiver dito sa Abu Dhabi. Ayan nga guys, makikita nyo ang aking mga classmate, diba? So yan guys, sa buong klase ako ang pinakamatanda. Etong batang lalaki ay 18 lamang. At ito yung ating kasama ay bagong fast track student din. Ibig sabihin po ng fast track student ay araw-araw silang pumapasok, kaya madali po silang makakatapos ng course nilang caregiver. So ito na nga ginagawa namin guys, ay meron kaming final exam namin. Ito ay orientation. So ang napili nga guys sa parapol na kinuha ko ay ang bed making. Swerte ko naman talaga dahil alam ko na ang paggawa ng bed making. Ayan guys, ang aking kasama ay isa ring bed making ang nakuha niya, at meron din kami mamaya kasunod na video natin guys ay ang bath making para sa baby. So ayan guys, ang unang gagawin natin ay ang unang flat sheet. Ayan, meron po tayong 5 linens ng ating flat sheet ng ating bed making. Ang unang-una ay flat sheet, pangalawa ay ang ating pangalawa guys ay draw sheet. Yan nga ang ginagawa namin. Ayan. Ay isa pong puting cloth ito na medyo sa gitna nilalagay. Tapos ang ating pangatlong materials guys ay ang absorbent pads. Ayan. Ang absorbent pads guys ay nilalagay sa gitna kung saan mag-a-absorb siya ng mga basa-basa na galing sa ating pasyente. Halimbawa, umihi siya. Ayan. So, ang ating isusunod guys ay top sheets. Kapag naglalagay po ng top sheets, ang ating materials ay kailangan ang nasa ilalim ay makinis na side. Ayan. Makinis na side. Yung magaspang ay nasa ibabaw. Pagkatapos niyan guys, para maramdaman po ng pasyente ang kinis ng ating top sheets. Ayan. Tapos binabaliktad na ganyan yan guys. Pagkatapos niyan guys, ang ating blanket. Ayan. So yan guys, busy nga kami. So walang nagtuturo sa amin yan guys. Talagang panalo na ako ay nakatapos ng aking exam. So ito nga ang hawak ko guys. Ang last part ay blanket. Ayan. Yung blanket guys, ayan, ay pumapaibabaw yan sa top sheets na yan po ay magkadikit. So, yan. Kailangan pahaba. So, ang lapad po ng inyong lingkod. Pasensya na po. Ayan, shoutout sa aming classmate na si Padia. Ang dalawang yan guys ay sorry talaga, nakalimutan ko ang pangalan nila. Patawarin nyo naman ako. Ayan guys, so ang ating huling ginawa ay ang flat blanket. Ayan. So yan guys, tapos na yan guys. Tapos ayan, itataas na natin ang ating handrail pagkatapos yan. Ganyan guys, oh. Nakita nyo yan. Yung ating top sheet at saka blanket ay halos sama sa pagtupi. Ayan. So, ayan nga guys. Yung ating classmate na lalaki ay nagpalit na nga ng kanyang punda. Ayan. So, ayan guys. Tapos na. Close, open parenthesis. Close, open. Close, open parenthesis. Unoccupied ba? Ma'am, this is unoccupied. Amat pa lang ko ito gagawin. Bed making. May blood. Okay. And what type of unoccupied? Close. Dali sa balik, sa baka po. Now we are going to demonstrate an open parenthesis. I not open. Mag-scream kasi nagbablog siya. Ako maguwang, may isa din namin ini-interrupt kasi nabas. Ay, may kinikita na yun. Oo. Kaya nga sinusuportahan natin eh. Pag mo ah. Ma'am, support mo yung personal designer mo. 16 pa ko yan. Yes. Pero nakaulit ng likod sa bilog sa bisis. Pamili, wow.
You do that! Occupy. Mamimiss mo yan. Ayun ba? Yes. Hindi, lie up. I'll do it for you. Now, uy, pamalit. Ang pamalit na. Mamamimiss mo kami. Kunin mo isang set na ganito. Pasawa. So, ang set natin ito. Ito, oh. Good morning, sir. Thank you for that wonderful smile. Kaya naman yung pasyente namin. Good morning, sir. I'm going to change. What is the first procedure? I'm going to check the name while you're in the What is the first procedure? procedure. Watch yan. I washing. Hygiene. Hindi ka na nakita sa camera, guys. Dapat dito ka nag-focus eh. Good morning, sir. Okay, your name is Orlando. Orlando. So, ayan na nga mga ka-sexy. Kami naman ay magpapalit ng ating bedsheet ng may tao sa ibabaw ng bed. So, ang tawag dito ay occupied bed making. So, ayan guys, kailangan na nakaseparate, naka-ready na ang ating mga ilalagay, ang ating flat sheet, draw sheet, absorbent pads, top sheets, and blanket. Yan ay magkakasunod-sunod guys na nakalagay dyan, naka-ready. Ayan, chinecheck nga ni Ma'am Tess ang pagkakasunod-sunod. Bakit daw yung ating flat sheet ay nakatuping nakabaliktad. So, sabi namin yun ang gagawin namin flat sheet. So, ayan. So, ayan na nga guys. Dahil malilimutin si Tekya, ayan. Sabi ko sa kaya yun ang gagawin namin kasi para hindi magkapareho. So, ito na kami guys. Ready na ang aming pagpapalit. Unahin muna natin. Ibaba ang ating handrail. Bakit tinaas niya? Yun. Siyempre, tatanungin natin ang pasyente, yung pangalan ng pasyente. Ayan. Ayan. Hinila ko ba naman yung kamay ng pasyente, kaya natawa sila. So, yan guys, ibababa muna natin ang handrail. Ayan, yung kabila ay itataas natin dahil uunahin natin itong parting kanan. So, siya muna papunta doon. Itataas natin yung paa ng isang ating pasyente, ayan. Tapos, ang kamay ng ating pasyente ay nakaganyan, naka-cross out. Tapos, itatagilid natin siya. Ayan. So, ikukunin din natin ang kamay ng pasyente at ilalagay natin sa handrail para hindi siya mangalay. Ayan. So, ayan na nga mga ka-sexy. Habang kinakausap natin ang pasyente natin, nire-remind natin siya na medyo matagal ang ating pagpapapalit. Kaya, kailangan namin ng kanyang mahabang pasensya. So, ito na nga mga ka-sexy. Tutupin na muna natin ang ating absorbent pads. Ayan. At sumunod natin ay ang ating drop sheets. Tutupiin natin yan ng parol. And ang last natin ay ang ating flat sheet. Naka-roll din yan guys. Hindi kasama yung guys. Ayan. Yung dating may fitted sheet dyan. So, i-roll lang natin papunta sa gitna in the middle of the patient. Ayan. So, pagkatapos niyan guys, kunin naman natin yung, ayan, hindi ko na tinapos guys, nakapaglagay na kami niyan kasi nga, medyo nalaglag ang ating cellphone. So, ayan. So, pahawak ulit natin yung ating handrail sa ating pasyente para hindi siya mangalay.
So, yan guys, unti-unti natin kinukuha yung mga ating ni-roll pa gitna. So, ang uunahin nating tanggalin guys ang ating absorbent sheets, absorbent pads, dahil malay mo baka yun ay basa na. So, ayan. Yun ay unang tinatapon guys sa part na yan, ang absorbent pads. Pagkatapos natin tupiin ay ang ating absorbent pads, ay sunod naman natin ang draw sheets. Ayan, yung puting nasa gitna din. Ayan, tutupiin natin ng pabilog. Ayan, paganyan. Alright. Kaya lang wala naman hindi na nakita sa cam. So, ganyan guys, tinutupi yan ng maayos. Yun. So, ayan. Natupi na natin at naalis na natin yung old bed sheets and flat sheets. Atin namang kunin yung ating inilagay na bagong bagong bed sheets na nilagay natin sa ang flat sheet. Ayan yung huling-huling flat sheet na nilagay natin guys. So, yan ay tatanggalin. So, mas maganda talaga guys kapag nagpapalit kayo ng bed sheet sa ating sa hospital or saan man dyan, lalo na kung may pasyente. Mas maganda kung kayo ay dalawa para at least mapadali ang trabaho. Pero kung talagang ikaw lang mag-isa, so i-maximize mo na yung time mo para hindi masyadong mainis o mapagod, mainip sa paghihintay itong ating pasyente. Ayan guys, hinihilan na nga natin yung mga nilagay nating flat sheet, draw sheet, and absorbent sheet. Okay. Ngayon guys, papahigain na natin ng maayos ng ating pasyente. Ayan. So, yan yung mga tinanggal natin guys. Yung nasa ibabaw guys, hindi mo na natin aalisin unless meron na tayong kapalit. Kasi para hindi po lamigin ang ating pasyente. Ayan. So, ito yung tinatawag na top sheet. Yung top sheet natin guys, as sinasabi ko kanina, itong makinis na part ay nasa ilalim. Yung nahawakan ng ating pasyente. Tapos yung medyo magaspang sa ibabaw. Ayan guys, nakisali nga yung classmate namin si Padya. Ginawang comedy ang exam namin. Ayan, shout out to you Padya. So yan na nga mga ka-sexy. So kapag lalagay ng ating bedsheet ay hindi tayo nagpapagpag kasi nga baka hindi po allowed na magpagpag ng mga bedsheets sa ibabaw o sa loob ng ating hospital, sa loob ng hospital kung saan may pasyente. Ayan, unang-una, bagong laban naman yan, so hindi mo na kailangan ipagpag. So itong huling ginawa natin guys ay pagtatanggal ng lumang top sheets and blanket. So ayan, hinugot na lang doon sa ilalim para hindi siya lamigin. So ayan na nga mga ka-sexy. Medyo, ayan. Yan na yung huli natin gagawin guys. Itutupi ulit natin, aayusin din natin ang ating pagkakatupi ng ating mga blanket. Ayan. At syempre ang pinakahuli guys yung paglalagay ng ng bagong punda. Sa paglalagay po ng bagong punda, ang ating pillow cover ay kailangan baliktarin natin guys. Ayan. So ayan na nga yan guys. So nakikita nyo. Ayan. So talagang ma-amaze kayo. Ayan, ibababa na natin ang handle natin para maayos na maayos ang pagkakalagay ng ating top sheet and blanket. Ayan, thank you for watching guys. Maraming salamat. Hope you like my video for today. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Kasexing Tikya po. Ayan, thank you. Shoutout sa aking teacher, Marites. Ma'am Marites, thank you so much for your wonderful and nice teaching for us. You're so excellent in teaching this one. Ayan, ang ating teacher po ay si Marites Gumabaw.
Gumbao. And a shout out kay JR. Ayan, ang kanyang buting anak na si Mr. JR. Thank you so much sa iyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Shoutout, shoutout. Ayan. And shoutout sa aking mga classmates, Maricar, Leia Lee, and Padya, and Odini, and sa ating bagong classmate itong dalawang to. Ay, hindi po, sorry talaga, hindi ko nakilala. Patawarin niyo naman. Oh my God. Okay, thank you guys for watching. Hope you like my video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And click the bell button para lagi kayong notified sa aking video. God bless everyone. Bye-bye.